Another day, another content na naman today. Ging maulan nga ang panahon nito mga kapatid, kaya napagdesisyonan namin na kami na nga lang ang lalabas para bumili ng ulam namin ngayong araw. Iwan na nga muna namin saglit si Amara sa kanyang mga lolo't lola. Sabi ko nga din dyan mga kapatid, wag na nga lang din ako sumama. Kako, siya na nga lang ang bumili ng ulam. Kaya nga lang mga kapatid, yung tinanong nga ako ng asawa ko kung ano nga daw yung bibilihin niyang ulam. Hindi ko nga dyan mga kapatid, bumili nga ako siya ng gulay, tapos ng gatas ni Amara, pati ng sabon. Ako pati nga yung uulamin namin sa mga susunod na araw para hindi na nga rin kami lalabas. Kaya nga lang mga kapatid, sabi niya napakadami ko nga daw bilhin, kaya daw mas mabuting sumama na nga raw ako. O di ayan na nga mga kapatid, ano pa nga bang magagawa ko? Sino ba naman ako mga kapatid para tumanggi? Hindi niya nga rin dyan mga kapatid, sa sobrang dami ko nga daw na pinapabili, baka nga daw malimutan niya. Kaya daw wala daw sisihan sa huli, di sumama na nga daw ako. Natatawa nga ako sa mga oras na yan mga kapatid, dahil sabi nga ng asawa ko, para nga daw kaming mga binata't dalaga. Kaya nga sabi ko dyan mga kapatid, bilisan nga lang namin, baka nga hanapin nga kami ni Amara. Gusto nga rin talaga namin kasama si Amara dyan mga kapatid, kaya lang talagang hindi to bitigil yung mga ambon. Hindi ko nga dyan mga kapatid, kung kasama nga namin si Amara, siguradong matutuwa yun. Dahil nga sa mga nakikita naming mga kalabaw at kabayo na nadadaanan namin. Pangaka ko ay magtatatalon pa yun. Sa mga punto nga to mga kapatid, edi kukuha na nga kami ng mga panggastos ba, sa mga bibilhin ba. Katapos nga mga kapatid, edi pupunta na nga kami sa aming pamimilahan para nga mabili na ang mga kailangan. Ayun nga mga kapatid, edi kailangan na nga muna namin isauli ang mga numero na aming hiniram. Para nga makadaan dito sa paradahan. O ayan, nag-rhyme na naman. Bilis nga lang din kaming namili dyan. Sa counter na nga kami, abay sabi ko may nalimutan yung mga gulay naman. Kaya naman, napagdesisyonan namin, nasa labas na nga lang kami maghahanap ng mga gulay. Kami na nga binabaybay ang daan pa uwi. Sabi ko nga dyan sa asawa ko, magtingin-tingin sa daan, at kapag ka nga may nakitang mga tindang gulay-gulay ay wag lalagpasan. Bay nakinig naman, dito nga may nakita nga kaming mga gulay-gulay at kami ngay mabilis na bumili. Ay baka nga kako, maabutan kami ng malakas na ulan. Pagkatapos nga dyan, bumiyahin na nga kami papauwi. Sabi ko nga sa inyo mga kapatid, every time na dumadaan ako dito, hindi ko maiwasan na videohan to. Kahit nga paulit-ulit mga kapatid, talaga namang nagagandahan ako sa daang to. Kasi nga bukod sa mapuno, napakalamig talaga ng simoy ng hangin dyan. Kung nga rin kami madalas maglakad-lakad kapag napapaisip. Dahil bukod nga sa bihira ang sasakyan na dumadaan dito, napakaganda naman talaga ng mga puno, ng mga nakikita mo sa paligid-ligid. Tahimik nga din dito mga kapatid, sa umaga nga ang tanging maririnig mo nga lang dyan ay yung mga kuliglig. Mga punto nga to mga kapatid, malapit-lapit na nga rin kami makarating sa bahay ng aking mga biyanan. Usapan nga namin mag-asawa na dumaan na nga muna kami doon para sunduin nga si Amara, tapos uuwi na nga rin kami. Dito nga mga kapatid, nandito na nga kami sa bahay ng aking biyanan, at ito nga ang aming nadatnan. Talaga namang excited siya dyan nang makita nga kami. Tayo pa nga lang kami dyan mga kapatid, tanaw ko na tong dalawang ito na nagbabanding at nanonood nga sa cellphone. Ay, naagawan na naman ni Amara ang kanyang wowo. Mga kapatid, nakauwi na kami. Hindi nga sa akin dyan ng aking mga biyanan magdala nga daw kami ng ulam. Amara naman daw tapos na nga daw kumain at marami nga daw nakain. Hapon na nga ito mga kapatid, at ako'y magpe-prepare na nga ng aming kakainin sa aming panghapunan. Ito nga yung cravings ko ngayon, ito yung pinamili namin kanina. Maaga pa nga lang, sabi ko nga sa asawa ko, talagang nagkikrave ako sa pinakbet. Maaga nga akong nakapag-asikaso dyan mga kapatid. Samantala ko na nga rin habang si Amara ay nakikipaglaro at nalilibang-libang. Ay talaga naman mga kapatid, ang saya-saya niya dyan dahil nga merong mga dumayong mga kalaro niya. Sa isip-isip ko nga dyan mga kapatid, dyan ka nga muna at ako'y magluluto muna nitong hapunan natin. Pagkatapos ko nga gayatin yung bawang at sibuyas mga kapatid, inilagay ko na nga rin sa kaserolang paglulutuan ko nitong pinakbet. Tapos nga mga kapatid, inihanda ko na nga rin yung ibang mga gulay na aking ilalagay. Tapos nga ng bawang at sibuyas mga kapatid, inilagay ko na nga rin tong kamote. Gusto ko nga palang luto sa pinakbet yung hindi ginigisa. Kaya naman ang gagawin ko nga dyan ay pagsasabay-sabayin ko yung mga gulay sa isang kaserola. Mas masarap nga sana kung meron akong palayo. Mga kapatid, nakain ba kayo ng pinakbet? Baka naman meron kayong techniques o version ng pinakbet nyo. Share naman sa comment section para sa susunod na mag-crave ako nito, try ko yung sayo. Kung nga talaga mga kapatid, ang isa sa mga ulam na hindi ko pinagsasawaan, ay saan mo nga ako siguro dalahin ay hahanap-hanapin ko yan. Sana all hinahanap-hanap. Karoti! Yan, dito nga mga kapatid, dinilagyan ko na nga yan ng kamatis. Pagkatapos nga mga kapatid, pinili ko na nga yung iba pang matitigas na gulay, tapos yun na nga yung isinunod ko at inuna ko. Tulad nga ng sitaw, ampalaya, pagkatapos nga yung okra. Ako na nga rin yung kalabasa dyan. Ito yung sa tingin ko nga mga kapatid na matitigas na gulay, yung medyo matagal nga maluto, yun yung inuna ko. Pagkatapos nga mga kapatid, yung sa tingin ko naman na medyo mabilis lang maluto, yun yung inilagay ko sa ibabaw. Ang pala mga kapatid, sa pinagbilihan kong gulay ay may nakita akong ganito, kaya binili ko na rin. Binalik ko nga lang yung video mga kapatid kasi sabi ko nga sa asawa ko, ang tawag dyan is kalamismis. Ang sabi niya naman ay sigarilyas. Mga kapatid, ano nga tawag niyo dyan sa gulay na yan? Ano nga yung nakasanayan yung tawag sa gulay na yon mga kapatid? Pakilagay naman sa comment section para malaman ko kung kaparehas ko yung tawag nyo. Pero kung sigarilyas naman ang tawag dyan, edi tanggap ko naman. Yan na nga mga kapatid, ready na nga ang ating pinakbet, kaya sa mga oras na to, binuhusan ko na nga siya ng pampalasa ang bagoong. Bagoong isda mga kapatid ang tawag ko dyan. Sabi ko nga sa asawa ko, baka ibang tawag niya dyan, baka chocolate. Nakakatawa yon.
yun. Pagkatapos nga mga kapatid ay dinurog ko na nga ang paminta. Syempre mas maraming paminta mas masarap. Pagkatapos ayun na yun mga kapatid, tatakpan ko na yan tapos isasalang ko na nga yan sa kalan para nga maluto na siya. Diba mga kapatid, napakadali lang. Luto ko nga lang yan mga kapatid sa mahinang apoy. Tapos ayan, kumukulo na siya. Tingnan nga natin mga kapatid kapag luto na yung mga gulay, at kapag luto na yung mga gulay, ilalagay na natin ang pinakahuling sangkap ng gulay. O diba, puro gulay. Yan na nga mga kapatid, ang masustansyang gulay ang malunggay. O kapatid, napakasarap talaga ng ulam na to. Kaya nga kapatid, kung ikaw ay gulay lover din, katulad ko, ay talaga namang swak na swak sa ito. Amihan ko nga ang malunggay mga kapatid. Pagkatapos nga niyan, ay tatakpan ko na siya dyan, tapos hihintayin lang natin siyang maluto, tapos okay na yun. Pakiramdam ko nga ay okay na nga mga kapatid, edi hinango ko na nga, sabi ko nga ay tiki man time na. Ito nga to mga kapatid, talaga namang naglalaway na ako, kaya kakain na nga muna kami. Maraming salamat nga mga kapatid sa panonood at palaging pagsuporta sa aming video. Ano ba yan mga kapatid, kain na nga muna kami. Goodbye, follow for more.